Pero mas maganda nga po kung ilagay nila yung names nila para naman kung sakaling natugunan na yung problema, pwede siyang sulatan na natugunan na yung problema na iyong nirereklamo, no? Pero there are taxpayers really who are 99% of them are takot sila na maglagay. Pero however, lalo na may reklamo. Pero maganda pa rin po, sabi ni Ma'am Belia, na kami po nagpapasalamat sa kanila na they were our partners. No? They spent so much time of their roaming around BIR, the whole BIR ng buong Davao, kasama naman objective po ang magiging resulta ng competition na ito. Kasi may contest po ito eh. Kung sino po ang mananalo sa kanila po. Hindi po ito kasi mayroon po kaming basis sa contest. Mayroon po kaming, how do you call this one? Mayroon kaming questionnaire, saka mayroon po silang katanungan sa mga RDOs na ang judges po magbibigay ng points sa kanila. Yun po mananalo dito, ma'am, siyang mag-represent sa national office? Bibigyan po sila ng awards sa anniversary namin at sila pong pupunta para tanggapin po at ang awards. That I do not know kung they were invited or they will receive their award dito muna sa regional office. Pero parang alam ko po, parang pupunta sila sa national office to see that should be given sa times anniversary, 107th anniversary po ng BIR. Ma'am, baka gusto po ninyong higayatin yung ating pong mga taxpayers to pay their taxes diligently. Actually po, yan nga po talagang panawagan. Lahat ng PICPA, lahat ng IBP, lahat ng Chamber of Commerce na maliit man o malaki po, talagang hinihikayat po namin sila magbayad ng tamang buwis. Dahil ito naman po hindi para sa atin, kundi para sa bayan at para po sa kapakanan ng lahat na tao sa ating bayan. Lalo na po, we have a new administration. Nag-a-appeal po sila na we have to have collections talaga sa lahat ng mga districts natin. So, actually, in fairness naman po, nangungulekta naman po ng tama. At maganda naman po ang performance ng ating mga district offices. Okay. Thank you po, ma'am. Mga kaibigan, isa po sa mga taxpayers ating kakausapin, kakapanayin po natin siya kung ano ang kanyang masasabi habang nandito po siya sa Rentas Internas ng Revenue District Office. Ang tanggapang ito ay nagpapamamahala po ng ating kaibigan si Revenue District Officer Belia Buntulan. What's your name? Jan Kamasura? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. You're right here para dito sa mga magbabayad ka ng taxes? Yes, ma'am. Ano ang masasabi mo sa paglilingkod sa serbisyo na ginagawa ng Rentas Internas? So far, so good. The service is fast and smooth. Like, okay man, pas-pas man ang service. So, okay man ang mga staff nila butan man. Like, for real. Nakangiti ba? Yeah. Wala magbuktot? Wala man. So, okay ang kanilang services dito dyan? Yeah. Okay man kayo. Okay, thank you. Alright, anytime. Tibok ang kita sa empleyado, kinatibok ang gitawag na itong withholding tax iyan di katigo o kana mao gitawag filing sa annual income tax return. Now, ang form na ginagamit o gamiton sa usa ka empleyado is gitawag na ito Form 1700. Mao kini ang ginagamit nato. Ano na po gitawag na ito? Substitutive filing. Substitutive filing na pinasika dito sa withholding tax system. Based on the withholding tax system, adunay gitawag na ito substitutive filing in which kung ang imong tax due o kanong tax yield is in zero balance, di na kinahanglan mo fill up o sa form 2316. But kung based on the mathematical computation, aduna kay refund. Sir, ang mana na refund last year, wag man isulti sa ako. Now, kanang refund, kung ano man ang imong na yung baladay, kukuha ko sa akong refund sa DNR, no. Ganun man, 1996 up to the present, BIR is not responsible for any refund. Nga naman siya, hindi naman BIR. Ang sa kang BIR, malamang ulit kita, hindi na mga refund. As
as of 96 up to the present, BIR is not responsible for any refund. Because of withholding tax system, tungkol sa withholding tax system, o tungkol sa computation sa yearly adjustment, it would be the responsibility of the company to give the refund to the employee. And it is an internal agreement between the employee and the employer to give the refund either cash or in kind. So, it will be not on the responsibility of the BIR to issue refund, but it would be the responsibility sa kumpanya because of the year-end adjustment. Tungod kay ang computation sa withholding tax, aduna kita gitawag target operation zero. Na kinahanglan ang imong tax yung tax bill must be in zero balance. Nakuha ka? O kana ang katuyuan sa Form 1902. Ikaw ba ang susunod na maswerte? Sa instant premyo sa resibo, malay mo! Parami na ng parami ang swinerte! Nanalo ako last year. Nakapuhunan ako para sa sarili kong negosyo. Dahil sa PSR, marami nang natupad na pangarap. Swinerte, magkakotse! Ngayon, sali pa rin ako ng sali. Malay mo. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng cash prizes at load. Text lang ng text sa instant premyo sa resibo. Malay mo, swerte mo na! Oh, tapos na. Hindi. Oo. Balik tayo. Okay. Ano So, siya? babatin natin to. Ito hindi natin. Back to our show, Mindanao Talks. At siyempre, patuloy nating pag-uusapan itong mga nasa gobyerno natin, friend. Lalong-lalo na ang custom. Kaibigan mo pa naman, si Castigador, di ba? Kaibigan nating lahat. Kaibigan nating oo. lahat. Kasi hindi naman siya, kasi sabi niya welcome naman lahat ng mga media na gusto magtanong sa kanya. Siyempre, naalala ko tuloy yung sinabi ni Jimmy Torres, kasama natin sa media. Yung Castigador daw, nagkakastiga, di ba? siguro sa mga nagkakamali, siguro. Oo, nagkakamali. Oo. Pero magaling ang pamamahala ni District Collector natin ng Customs dito, Sir si Anjo Castigador. At Castigador. saka napakahusay din niyang hindi lamang mag-explain, kundi ayaw na ayaw niya ng kurakot. Oo. Lahat ng staff niya nasa ibaba, binabati namin na kayong lahat. Na salamat dahil sa pagpumunta kami doon, kahit na yung nasa ibaba na nagkukuha ng yung gwardiya doon. Oo. Binabati po namin Baka kayo. pwede tayong tumanggap ng mga complaints or sulat i-address sa Mindanao Talks para at least tayo na ang mag-follow up kung ano ang mga kakailanganin ng ating mga kababayan, ng ating mga televiewers. Diba? At least makapagservisyo tayo at makapaglingkod sa ating mga televiewers. Kung sakasakaling meron silang reklamo, alam mo ang marami pa namang reklamo dyan sa customs, sa, di ba? At least makapagsaservisyo tayo na. Nandito, ang number po namin dito sa aming tanggapan, sa Mindanao Talks. Makikita nyo sa TV screen, 0939-419-7225. At siyempre sa iyo, Ross, bigay mo. Sa'yo na lang. Handa po kaming tanggapin ang lahat ng mga complaints ninyo na aming ipaabot sa lahat ng tulad ng customs or BIR. Talagang ipaabot po namin ang mga katanungan po ninyo. Handa po namin magtulungan po tayo. At saka isa yun sa mga suggestion kahapon nung ma-interview po namin mga kaibigan si RDO Abelia Bentulan. Meron po tayong suggestion box. Sa kanilang tanggapan yun. In every RDO offices, meron po yung suggestion box. Nakalagay po doon kung ano ang pwede ninyong isa-suggest. Kung halimbawa meron kayong nakitang hindi maganda, pwede po ninyong isulat doon. At the same time, talaga pong pinadadala yun nila sa Manila. Para malaman
ng national office kung yun bang mga regional offices ay talagang nagtatrabaho para talagang mapagserbisyo ng husto ang ating mga kababayan. Kasi yun talaga, partner, yun talaga kasi ang isang motibo na gusto ng ating Aquino administration Yun talaga mapagsilbihan ng husto ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Kasi sabi niya walang corruption. Oo, yun, di ba? Oo, nagiging ehemplo nga ang ating Pangulong Aquino. Oo, walang wangwang Wala, pati wangwang na. kaya bawal din yung madala. Hindi. Walang wangwang this coming Monday kasi yun ang sunan niya, no? Oo. Wala talagang wangwang. So, kailangan talagang maaga siya para sa kanyang suna. Oo, tama. Yan ang kauna-unahang sona na ilalathala po at ibibigay ng ating Pangulong Aquino. Yan po sa Monday na, sa darating na Lunes. Oo. At syempre, i-congrats mo. Ikaw na friend. I-congrats mo yung ating mga, yung sa PDEA, na talagang... Sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, dito po sa Regional Office. Binabati po natin sina Regional Director Roy Bell Sanchez at ang kanya pong staff. Sinandolian, no? Dimandan ba yun? Dimandan. At saka siyempre yung mga, yung nakahuli, yung mga ng ating, di ba? Yung nakadakip before. Yeah. Ang Yung elements si po ng Aspera. Davao City Police Office. At ang kanila pong, ito nakalagay dito, si PCI Cedric Earl Tamayo, sa ilalim po ng supervision ni Police Senior Superintendent Rene Aspera, City Director natin ng Philippine National Police. Dito po binabati sa po namin kayo, sir. Oo. Lahat kayong nasa, sa DCPO, binabati po namin ang inyong malugong pagserbisyo sa mga tao, no? Yeah. Sana pagpatuloy nila yan, friend. Ito pala,